What is up guys? Welcome back to CRS Motovlog. Magkakaroon tayo ng topic kung paano magsimula mag-motovlog. Yes, magbibigay ako ng tips para sa mga aspiring motovloggers na gusto rin mag-vlog or vlogging, at kung ano ba ang kailangan pagandaan nyo sa sarili upang magkaroon tayo ng magagandang content or viewers. So depende yan guys kung anong passion nyo talaga sa ginagawa nyo sa buhay. So ako, motovlog yung akin, kaya eto, nakamotor tayo, di ba? Then may kamerang nakakabit sa natin, helmet. So nakamount siya guys. Yun ang tinatawag na motovlogging. Magsasalita ka habang nagmomotor. Then kung anong klaseng topic or content ginagawa mo, kagaya ng mga delivery o kaya pranking or iba pang klaseng content na pwede mong gawin, DIY, ganun. So sa motovlogging, pwede rin travel vlogging, di ba? Pupunta ka sa mga magagandang lugar, tapos iba-vlog mo kung ano yung mga magagandang klaseng lugar or magandang pasyalan, di ba? Ganun lang naman yun guys pag magsisimula ka sa motovlogging. At depende rin talaga sa content mo. Pwede rin food vlogging, moto food vlogging. Hanap ka ng ng magandang kainan gamit ang motor, pupuntahan mo syempre, di ba? At marami pang iba. So kung naka big bike ka, pwede kang adventure, mga high speed run, depende na lang kasi di naman pwedeng kailangan high speed run ka lagi. So kailangan sa content mo yung may engganyo yung mga viewers na mapapanood ka, para magandaan yung yung output sa mo. Dahil sa motovlogging wala namang pinipili, pwedeng matanda man o bata, depende na lang kung pwede ka magmotor 18 above, di ba? So number 1 tip para sa magsisimula ng motovlogging, kahit di ganun kamahal na camera or action cam, basta may lagayan ng mic, or pwede kang gumamit ng cellphone via recorder. Kasi may ibang motovloggers walang mic input sa kanilang action camera. So kailangan, kung gusto mo magkaroon ng magandang content, pwede mong gamitin ng cellphone mo na may mic, or kaya pwede rin via voice over guys pag nag-ano ka ng vlog mo, lalo na kung walang mic yung action camera mo, di ba? So may mga affordable action camera naman, just like Hero 4 Silver. Kung may budget ka onte, meron na siyang mic input. Then may mga SJ cam na SG6 or SJ cam M20, pero walang mic yun, walang salpakan ng mic yun, pero pwede mo ipa-modified guys. So marami namang nagmo-modify yun, pwede mong ipagawa para makapagsimula ka na ng motovlogging, di ba? Then tip number 2 guys, maging confident sa sarili. Huwag ka mahihiya sa harap ng camera or sa pagsasalita mo. Kung nagkakamali ka man magsalita, pwede mong i-cut yan sa video editing mo, di ba? Pwede naman yun, di ba? Basta dire-diretso yung flow ng ng pagsasalita, yun yung makakagawa ka ng magandang content. Tip number 3, maraming klaseng content. Pwede ka mag DIY, pwede ka mag long ride, pwede ka makipag collaboration, pwede kang mag high speed run, pwede kang mag NLEX, depende na lang kung naka big bike ka. Maraming klaseng content. Pwede ka rin talaga mag food vlog or travel vlog talaga gamit ang motor, kaya ng ginagawa ni Trupa Motodeck, nakakapunta siya kahit saan. Pwede ka mag trail, pwede ka mag trail, pwedeng camping, basta lahat ng klaseng magagawa ng isang motovlogger. Hindi lang hindi lang isang content ang kaya mong magagawa. Pwede kang all around, grabe. Pwede kang pumunta sa mga event ng mga motorcycle show. Tip number 4, dapat consistent ka mag-upload sa YouTube guys.
Kasi once na naging consistent ka sa pag-upload ng mga video sa YouTube, biglang may papatok na sa'yo na content. Kaya dapat lang, dire-diretso or tuloy-tuloy lang. Kahit sa simula pa lang ng motovlogging mo, mababa talaga yung viewers. Halos di pa umabot ng 100 yan, guys. Pero kung dire-diretso yung upload ng channel mo, mare-recognize yan ni YouTube. Then yung algorithm niya iaangat ka dun. Kaya dapat consistent ka sa ginagawa mo at mahal mo yung ginagawa mo. Kung may passion ka talaga sa ginagawa mo, dire-diretso talaga to, guys. Kagaya ng ginagawa ko na full-time motovlogging na ako sa industriya ng motorcycle. Maraming ibang klaseng content na pwede mong i-upload sa YouTube, basta yung hindi masyadong parang nakaka-agrabyado sa ibang riders or motorista na sa mga driver, di ba? Dapat chill ka lang habang gumagawa ng content. Kung yung excitement na nilalabas sa totoo mong buhay, yun ang ipakita mo, di ba? Maging totoo ka lang. Then keep positive lang na aangat ka din. Hindi mo naman kasi kailangan magmadali sa mga bagay-bagay na gusto mong makamit, kasi may process talaga yan. Hindi lahat ng ginagawa natin andyan na agad. Tip number 6 na pala, maging consistent ka din sa mga nagko-comment sa YouTube mo. Pag nagpapa-shoutout, di ba? Doon ka mare-recognize ng mga magiging fanbase mo, na mahilig ka makipagsalamuha sa mga riders. Hindi ka mataray, masungit or pa man na ugali mo. Basta keep positive lang sa mga kahit may mga bashers ka pa, dapat ganun lang hayaan mo lang yung mga bashers mo, kasi sila rin naman makakaano yun kasi di naman maiwasan na magkaroon ng bashers dahil sa ginagawa mo. Kung may maliman or pangit na pangitain sa YouTube mo, normal lang yun. Pero syempre kailangan mo mag-adjust. Pag may mga mali ka talaga, i-judge ka talaga nila, guys. Kaya kailangan stay low-key ka lang, then humble, then hayaan mo sila kung ano man yung ugali mo sa totoong buhay, yun ang i-apply mo. Katulad ni Idol Breezy Rider, magiging masama ugali niya kung magiging masama ka rin sa kanya. Pero kung mabait siya sa kanya ng harapan, kahit nakatalikod, mabait rin talaga siya kahit nakatalikod sa camera, di ba? Ganun lang naman yun. Okay naman lahat ng mga motovloggers, may kanya-kanya lang talaga minsang ugali na hindi natin maiiwasan. Pero syempre i-accept natin sa buhay natin na hindi lahat magkakaparehas ng ugali. Kaya salute sa mga ibang motovloggers na tunay ang pinapakita. Then tip number 7, kailangan mo ma-improve yung editing skills mo, lalo na kung baguang raba lang. Habang parami yung yung ine-edit mong video, step by step na may pagbabago, malalaman mo rin naman yan, guys. And tip number 9, depende yan sa motor, kung anong klaseng motor ang gusto mo. Kasi kung saan ka angat, doon yung doon ka minsan sisikat. Depende sa motor mo. Yun ang tip number 9 natin. Pumili ka ng magandang klaseng motor. Pero di naman sa sa discrimination. Minsan kasi kung naka big bike ka, nakakaangat ka talaga sa sa views tsaka sa subscribers. Kung patok lang ng motor pero hindi big bike, magkakaroon ka pa rin naman ng magandang content tungkol dyan, di ba? Tip number 10, last na to, guys. Tip number 10, huwag tayong pasaway sa batas trapiko minsan, pero minsan di natin maiwasan ng pagiging kamote. Kailangan mo magpakita ng magandang ugali sa mga enforcer. Depende na lang kung naagrabyado ka, huwag tayo papatalo, diba? Minsan kasi di talaga maiwasan ng pagiging kamote. So yun nga, huwag tayo maging pasaway sa mga traffic rules. Sumunod lang tayo kasi marami rin nanonood ng mga bata, diba? Yung content natin kasi kailangan may maganda matutunan yung ibang mga nanonood sa ating mga viewers. Siyempre, nagbibigay ka ng information, di ba? Kailangan maganda yung pagpapakita mo ng nila.
pagpapakita mo ng mga ginagawa mo sa kalsada, hindi yung basta-basta ka na lang maging ano ba tawag doon, basta-basta ganito ganyan na lang magpatakbo, di ba? Kailangan yung may magandang matututunan din yung viewers nyo. So yun lang naman yung payo ko sa mga aspiring motovloggers. Pagpatuloy nyo lang yung pangarap na ginagawa nyo or passion, kasi malay mo, di ba, maging kasing sikat ka ni Idol Reed Motovlog na 1 million subscribers na sa YouTube. Kaya congrats kay Idol Reed, for the first time sa Pilipinas na nagkaroon tayo ng motovlogger na 1 million na ang subscribers. Kaya maraming salamat din, kasi naging tayo sa buhay ni Idol Reed, naging tayo sa vlog niya nun. First time natin siya na-meet sa Motorcycle City event sa Commonwealth. Syempre kila Idol Breezy Rider, isa sa mga inspirasyon natin, sila Boss Arch. Syempre tinutulungan niya rin yung mga aspiring motovloggers upang makabuo ng content, lalo sa mga baguhan talaga. Kaya thankful tayo sa ating motovloggers community. Doon tayo sa maayos yung pakikitungo sa community natin para happy lahat, di ba? Magkakasundo lahat ng motovloggers, mapasikat man o hindi, mahirap man o mayaman, newbie man o veterano, pantay-pantay lang tayong lahat. Kaya kailangan maganda yung pakikitungo natin sa lahat, kasi wala naman tutulong sa'yo kundi sarili mo lang din. Kasi bonus na lang talaga yung mga taong sumusuporta sa'yo na magpaangat. Kasi kung wala kang tiwala sa sarili mo, hindi mo mailalabas sa sarili mo yung ginagawa mo, yung magandang klaseng ugali na pinapakita mo, di ba? Kaya ayun, hats off sa lahat ng motovloggers. Ride safe sa inyong lahat, and God bless to all of you. Kasi sana magkita-kita tayo after pandemic, magkaroon ng meet and greet na bonggahan. Dito na bali nagtatapos tong vlog na to. Maraming salamat sa nanood. At kung nagustuhan nyo to, just like, share, comment, and subscribe, and hit the notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pang video, guys. Once again, this is GRS Motovlog. Ride safe to all, and God bless. Peace.